Eto na, Zani Persa ng dalawang bida-bida. Biboy Bibo! Ganda-wanda! Mga bibig na matabil, hindi papapigil! May kasamang gigil kasi nga, No filter, the better! Napapagod na ako, ha? Pero alam ko yung pag-uusapan natin ngayon, nakakapagod din. Ayoko naman, babe. Kaya naman. Ongko na. Oh. Tignan mo to, nangunguna. Kaya naman, hello sa inyong lahat. It's me again, it's Ganda-wanda. At Biboy Bibo! Para sa ating podcast na pinamagatang No filter, the better! Ganon! Oh. Hello! Hello! Hello sa inyong lahat. Hello sa inyo, Gando. Nandito na naman tayo. Oo, wala na namang preno ang ating bibig. Totoo. Pang-ilang episode na to, Biboy? Lima. Ay! Nakalain mo yun. Oo. Umabot tayo sa 5. Akala ko dun sa pangatlo, mawawala na. Mawawala na. Sa dami na mga pinagsasabi ko dun. Noong una nga, parang sabi ko, ay, parang hindi na itutuloy ito. Parang natakot yung management. Oo nga, totoo. Pero bago ang lahat, sa mga nakikinig sa atin ngayon, kinig-kinig kayo dyan, mag-follow kayo. Oo nga. Ano kayo? Libre-libre na lang ba ang lahat? Yun na nga lang yung bayad, yung pag-follow at pag-like dito sa podcast na to. Isang segundo lang yan. Oo nga. Kaya nyo kaming pakinggan ng 20 minutes eh. Oo. I-follow nyo na kami. At saka, meron tayong Survey! Di mo kaya. Makikita yung link sa description. Yan. Pindutin mo yan. Kagaya ng paborito mong pagpindot sa iyong anes. Pindutin mo yan. Tapos yung makikita yung link papunta sa ano. Oo. Dun Kaya mo na yan. Ko naman. Sa lahat ba naman ng link na pinindot mo, di ba? Oo, totoo. Lahat naman siguro naaliw ka. Wala namang math dyan. Correct. Diba? Oo. Habang nakikinig ka, pindutin mo na dyan. Galit! Nag-utos. Nakikiusap na nga lang. Anyway, ano ba ang pag-uusapan nating ngayon, B-Boy? Sitwasyon. Eto na, sinabi mo na. Ay, ano ba? Sinabi mo na, sitwasyon. Ship. Akala ko sitwasyon Sitwasyon talaga yon pag pumalpak, pag pumalya. Ganon. At alam mo, marami talaga sa mga tao ngayon, for sure ikaw nalagay ka rin sa ganyang sitwasyon. Hindi. Ay, ang ganda mo naman. Hindi ako nalagay sa situationship Kasi, talaga. wait lang, ano ba muna ang situationship? Di ba ang situationship, yun ang bagong term lang naman yan eh. Pero ang tawag dyan dati ay MU. Oo, mutual understanding. Pero feeling ko may something kaya ginawa siyang situationship, may upgrade. Siguro kasi dati kaya MU lang siya kasi it involves only the feelings. Pero ngayon, 'di ba nga sabi sa kanta ni Janine, ano ba ang tawag sa di ko nga syota, pero kayakap ko naman sa gabi. O 'di ba may involved ng yakapan, anuhan, tsuktsakan. Hindi, ganun din yun eh. 'Di ba ang ibig sabihin ng MU dati, mutual understanding. Tapos nag-evolve siya sa malabong usapan. Tapos naging situationship. Iisa lang yun para sa akin. Iisa lang yun. Siguro updated lang siya, Gen Z term. Oo, Gen Z term. Pero ganun pa din yun. Hindi nyo kinaklaro yung label, nag-e-enjoy lang kayo. Ano yung may tagline niyang situationship, basta masaya lang tayo. May ganun yan. Basta updated lang tayo. Hoy, alam ko, ikaw. Wag mo kayo hinoy-hoy. Oo. Ready ka na sa sasabihin ko? Oo. Kung ako, hindi ako nakikipag-situationship, ikaw palagi. Favorite kaya, ano ka ba, fetish ko yan. Fetish ko yan, be. Oo, gusto ko yung mga ganyan kasi feeling ko mas may thrill kapag situation. Alam mo, bastos! Fetish mo anong talaga bastos? yan. Fetish mo talaga yung pag sinabi, ano ba tayo? Wala ba saya lang nilalabasan ka? May agad. Bastos! Hindi ko talaga kaya yan. Yung situationship, actually ano naman siya, choice nyo naman yan, both sides. Kasi kung hindi, diba, for sure, di matatapos ang lahat agad-agad yan. Kapag may isang gusto ng label, tas yung isa ayaw, matatapos yan agad. Ikaw I am telling you. Mabilis lang, para mga... Charis. Uy, pababoy ng pababoy. Nakakaloka. Oo. Hindi ko talaga maintindihan yan.
wala akong, siguro napunta ako sa situationship, pero napunta sa relationship. Hindi ako nagkaroon ng situationship na naging situationship lang habang buhay. Na umabot sa dulo, na walang nangyari. Oo, na walang nangyari. Walang nangyari. Wala, no? Excuse me. Wala, boring naman nun. Talaga. Hindi ko talaga kaya. Lahat ng mga kinausap ko, naging jowa ko. Ay, pwede naman yan. Oo, pero yung iba nga kasi ayaw nila ng commitment. Alam mo, the thing about situationship is that they don't want commitment. Tapos ayaw nila ng natatali sila sa isang tao. Ba't ka makikipaglandian? For thrill. Fetish nga talaga. Fetish siya, di ba? Para kapag ayaw mo na dun sa tao, ito yung nakikita ko. Hindi ako to ha. Yung nakikita. Alam mo na nag-disclaimer ka? Para lalo ikaw yan. Nakikita ko lang sa POV ng mga taong nai-involved sa mga ganitong sitwasyon, situationship, is that kapag may kipaglandian sila sa isang tao, na interesado sila doon sa taong yun at attracted din sa kanila yung taong yun, is that walang commitment. Tapos kapag hindi sila nag-click, no closure needed, no breakup needed, no drama. So, kapag ayaw mo na sa akin, so be it, umalis ka na kasi wala namang tayo. So, finifeed mo lang yung satisfaction ko and I'm doing that to you as well. Ganon. The feels of having jowa but there's no label. Ganon. Ayoko talaga niyan. Wag. Ayoko ng walang kasiguraduhan. Oo. Tapos, parang hindi ko kaya yung pagkatapos sasabihin nila na, ay, naging kayo ba ni, ba't kayo mga ganon. Ba't lagi kayo magkasama dati? Bakit ganito? Ayoko na lang ma-associate yung sarili ko sa ibang tao ng feeling ko hindi kami magkaka-label. Oo, nang wala kayong solid relationship label. Oo. Ay, di ba naglandian kayo dati? Ganon. Hindi, no? Hindi talaga. Pag ako nakikita ko, ay, magiging jowa ko to. Ganun yung na-perceive mo. Oo, ganun. Hindi lang siya panglandian. Oo, hindi ako pumapayag. Oo, pero alam mo naman, ako, sabi ko nga kanina, di ba, fetish ko ang situationship. Gagawin na ba yan talaga? Pero sa ngayon, nagbago na ang perspective ko. Yes? Buti ka na maging 700 club episode. Nagbago na ang buhay ko. Hindi, alam mo, nakita ko rin kasi talaga yung downside na sinasabi ng mga tao na walang label. Being with someone without label. Ang dami, sobrang matitake advantage ka. Diba? Matitake for granted ka. Lahat-lahat. Kasi, alam mo, galing ako sa isang situationship na akala ko exclusive. Ang pagkakatingin ko, exclusive ako sa kanya and exclusive din siya sa akin. Napanatag ako sa ganong setup without knowing na may kinakalantaryo na siyang iba. Kinakalantaryo? Sabi ko, shit, hindi to mutual understanding. Hindi tayo mutual ng pagkakaintindi. Hindi tayo parehas ng kinikinita na sa'yo lang ako, akin ka lang, pero wala munang tayo. Kasi napanatag ako, naakala ko sa akin iba lang siya. Iba yung definition ng MU niya. Naghanap siya ng iba. So, kung tutuusin, hindi mo rin siya masisisi. Diba? Ako yung may kasalanan kasi nga... Pumayag ka eh. Sa ganong setup. So, kailangan mo harapin ang consequences. Kaya ako yung pumayag kasi ayoko harapin ang consequences. Gamit na gamit. New word of the day, be. Ayoko talaga. Oo, tsaka mahirap yan. Yun nga, di ba, kapag ipapakilala ka o dadaling ka sa, family gathering, ganyan. Well, yung iba naman kasi, alam mo, hindi naman, may vision naman sila na nasa situationship pa lang sila, pero may nilook forward sila na magiging tayo, ha? Wait lang. Hindi ko alam ba't di na lang nila nilabel as ligawan. Siguro dahil mutual na talaga silang nararamdaman, ganun. Oo, tsaka, ayun, tawag dito, na-realize ko lang din na ano na lang ba yung label, 'di ba, na ibibigay mo sa taong gusto mo rin naman. Ano naman yun, formality yun. Oo, 'di ba? Ano bang magbabago correct. Kapag naging kayo? Ay, kaya ako matanong ako ano to ginagawa mo? Tapos kapag sinabi niya na wala, so far wala naman ako na-encounter na gano'n. Lahat naman parang nililigawan or ganda. Okay. So may status, 'di ba? May flow. Pero kasi gusto ko malaman agad, ano ba to? Pa-situationship ba to or relationship? Parang ganon. So, nagtatanong ako, kahit
kahit mga first take pa lang, tapos parang okay lang naman yun parang feeling ko, ay, ang landi niya. Parang anytime ilalabas niya yung... Charot. At gusto mo yun? Ay, hindi may timeline ako. Ikaw kasi, situationship, fetish. Wala, may timeline ako kung kailan ko gusto ilabas yung ano niya. Sa Pasko na. Hindi. Halimbawa, nagpaparamdam, ganyan. Tatanungin ko na, bakit ang landi-landi mo sa akin? Ano yon, ganito, ganyan. Ay, naliligaw, ganyan. Ayoko nang sagot na, wala lang. So, may clarification. Oo, kahit magmukha akong, kahit magmukha akong agresibo, wala akong pakialam. Kasi parang ikaw, alam mo kung anong gusto mo para sa sarili mo. Ikaw, gusto mong malaman kung anong intention niya sa'yo. Oo, intention niya sa akin na parang, ay, hindi ako hindi ako mapayag sa situationship. Hindi ka pang playtime ayoko lang. nung happiness tsaka benefits. Walang ganun. Correct. Ayoko ng ganun. So, ayun, siguro lang, kaya hindi na ako napupunta sa ganung sitwasyon kasi hindi ako pumapayag. Hindi kagaya mo. Kasi hindi mo rin prefer. Hindi nga. Pero kasi nga iba nga, prefer nila. So, give namin sa inyo yan. Sa inyo na yan. Pero ako ngayon hindi na. Oo. Mahirap talaga yung walang label. Hindi mo maangkin. Oo. Hindi mo mahawakan ng kamay sa divisoria kasi baka makita siya ng asawa niya. mamaya diba hindi ka lang pala mag-isa. Kaya pala hindi ka mabigyan ng label kasi diba may iba na siya. Ganun, may jowa ng nauna pa sa'yo. Hindi ko rin masisi yung iba kung bakit. Kasi iba rin ang, hindi ko masabi consequences. Iba ang responsibilidad ng may commitment Oo. Hindi mo rin masisi. Tapos, yung iba pa dyan, galing sa long-term relationship. Tapos parang feeling nila, nagsayang sila ng oras dahil nagbigay sila ng label. So parang, next time, hindi mo na. Parang, wag mo na agad-agad. Oo, wag mo na agad-agad. So, doon ako nag-dwell before sa walang commitment. Mas prefer ko yung walang commitment sa isang tao. Kasi, alam mo yun, ang hirap alam mo ko bakit? Tamad ka mag-reply. Napakatawad. Yan nga, oo. So parang, para masabi ko na, bakit mo ako pinupursiging mag-reply? Tayo ba? Diba? Ikaw din ang gumagawa niya sa sarili. That was before. Nakakainis to. At na-realize ko, mahirap talaga yung label. Isipin mo, kunyari, parang bawa, Noche Buena. Tapos may mga delata. Tanggalin mo lahat ng label nun. Mahihirapan ka, diba? Kung nasa yung sardinas, nasa yung tuna. Ganun din sa isang relationship. Diba? Mahirap i-blend ang isang tao sa maraming tao sa buhay mo without knowing kung ano ba ang para sa'yo. Or kung sino ba siya talaga sa'yo. Ganun. Saka walang peace of mind dyan. Ang kinakainis ko lang sa mga ganyang sitwasyon, unlike naman pag may label, syempre, pag ayaw nyo na, hiwalay, break up, ganyan. Prone kasi ang ghosting sa situationship, diba? Kasi wala kang yun nga. So, bakit may mga nalulungkot pa pagkatapos na parang biglang nawala? Pinasok mo yan. So, parang dapat ready ka anytime mawala siya kasi wala naman siya commitment sa'yo. Wala ka rin commitment sa kanya. So, parang the moment na pumayag ka makipag-situationship, wag kang aarte-arte kapag inalisan ka na or iniwanan ka na kasi alam mo na yan from the get-go na ayun yung tendency mangyari sa dulo. Na parang ayoko yung term pag ginagamit na nakipag-break na siya sa akin. Ate, naging kayo ba? Diba? Parang ako, ha? Anong i-break? Marami akong kaibigan na ganyan. Iniwan niya na ako, pinagpalit niya ako. Hindi naman siya sa'yo. At pumayag ka sa ganyang sitwasyon. Wala kang hinahawakang titulo. Oh my God, niya lang hinahawakan mo. Alam ko naman na, syempre, may feelings na involved, ganyan. Pero, kahit pa I love youhan kayo dyan, nag-jurit kayo, at nang hindi naging klaro ang lahat, wala ka pa rin karapatan. Wala kang panghahawakan kasi, ikaw din sa sarili mo, hindi mo klinaro kung ano ba talagang gusto mo. 'Di ba? Inis ako. Pero yung mga ganyan ba, yung mga nasa setup ng situationship, ano ba yan? Pinag-uusapan ba na, situationship tayo Ewan ko, ikaw galing Wala pa akong ganun dati. Parang ano lang dati, parang... Ayoko talaga go with the flow. Hindi talaga. Feeling ko kasi ngayon yung mga Gen Z or mga mas bata-batang generation, parang ginagawa na nila yung status din talaga. Kasi kung before, yung sa akin, ang tingin ko lang, go with the flow.
Interested tayo sa isa't isa, ganyan. Ngayon kasi, kinaklaro na nila na, yung ka-situationship ko. Ganun, di ba? Parang bagong term na siya of labeling a relationship na hindi mag-girlfriend, hindi mag-boyfriend, instead, magka-situationship. Ganon. O, diba? Medyo magulo talaga siya kaya... Magulo talaga. Ay, basta, no judgment naman sa mga pumapasok sa ganyan. Pero sana, ready kayo. Ready nga kayo nung pinasok. At gustong-gusto mo naman, diba? Oo. Anyway, ayun. Hindi ko siguro na lang, no? Hindi pa kasi ako napunta sa ganyan, so hindi ko siya fully magets. Kaya naiirita ako. Na parang, ano ba? Are you ready to commit or not? Pag hindi, manahimik ka muna dyan. Mag-isa ka muna. Huwag ka nagugulo na buhay ng iba. Alam mo, di ka kasi marupok. Yung iba kasi, makunat ka. Ang kunat-kunat mo kasi. Daig mo pang orokan. Ay, di talaga ako marupok, no? Hello. Kaya, yung iba kasi marupok. To the point na kapag yung taong gusto nila, in-approach sila, nagsisettle na sila for that. For less. Kasi, oh my God, okay, hindi mo man ako bigyan ng label, hindi man maging tayo. At basta least, binibigyan mo ako ng konting attention. At least natikpan kita. Diba? Yung mga ganong satisfaction nga. Buti na lang ang pagpapalaki ng magulang ko sa akin, hindi ganyan. Talaga? Oo, parang... Paano ka lang ng magulang mo? Kapag pag tinanong ka kung tayo na ba, ang sagot mo, oo. Hindi naman ganyan. Ikaw naman, judge mo yung magulang ko, Hindi, parang magulang ko, klaruhin mo agad kung ano gusto mo. Ano ba gusto mo sa buhay? Ganon. Sanay ka sa kanang training. Marunong ka magtanong. Pag nagtanong, nakuha mo yung tamang sagot, at hindi mo nagustuhan, di tayo magkasundo. Ganon. Paalam. Ganyan. Okay. Ano ako all or nothing ako. So paano ka pag may uma-approach sa'yo, sinasabi mo agad, nililigawan mo ba ako? Oo. Ba't ka galit? Para klaro sa inyong lahat. Oo, diba? Tinatanong ko na. Ano ba, nililigaw? May gusto ka ba sa akin? Ganon. Hindi ako go with the flow kasi ayoko nang nakukonfuse ang tao. So, ayoko rin nang nakukonfuse ako. Ganon. Na parang, hindi ko to gagawin sa'yo. Sasabihin ko sa'yo pag may gusto ako sa'yo. Ganon. Oo. Hindi yung lilituhin mo pa with your actions. Paligoy-ligoy pa, mixed signals. Oo. So, ako, ever since, parang pag may gusto ako, kesyo ako ang maunang magsabi or siya, basta alam ko sa sarili ko, gusto kita. Pero pag naramdam ko, gusto mo ba ako? Ay, kung hindi. Ayoko na. Ayaw mo na. Oo. Hindi ako namimilit. Kaya nga sabi Sorry, ko sa'yo, she ain't settle for less. ano ba? Pero naloko pa. Yun naman, di ba? Kahit may label ka o wala, at the end of the day, pag napunta ka sa taong manloloko ka pa rin. Tignan mo, di ba? Yung episode natin last time, ay hindi ako affected. Kasi nga, ready ako. Iko-commit ko ang sarili ko sa'yo at hindi kita i-breadcrumbing. Search nyo na lang. Ayoko na mag-explain. Iba naman pinag-uusapan natin, di ba? Breadcrumbing. Ayoko ng parang urong-sulong, ganyan. Commit, sige, all out, hanggang sa maubos ka. Kaya nung parang nag-cheat siya, hindi na ako nagtanong sa sarili ko kung meron akong pagkukulang. Oo, kasi alam mo, binigay mo ang lahat ng binigay ko talaga lahat. Talaga naman, oo. Open doors. Baka siya ang na-overwhelm. Oo nga, baka nagulat-gulat. Sabi niya, ay, ganito pala yung tsura nun. Ba't hindi ito yung nasa Google? Charot. Ba't hindi ito yung nasa link na clinic ko? Ganun. So, ayun, unlike ng pag-situationship, pagtatanong kay, sana pala nag-commit ako. Or baka ako yung rason kung bakit naghanap pa siya ng iba kasi hindi ko mabigay yung label sa kanya. Naging question ko yan. O diba? Talaga yun. Para. Naging question ko yan. Nung, yun nga, yung nakwento ko rin last time. Sabi ko, kaya ba siya naghanap ng iba kasi hindi ko mabigay yung label na gusto niya? At hindi ko maibigay sa kanya ang talong na hinahanap niya. Diba? Well, na-realize ko rin na, hindi ko pa rin total issues yun. Kasi, tawag dito, ako, kinlarify ko naman sa'yo na exclusive ako sa'yo. So, anong gagawin ko? Like, kung gusto mo yan, edi go, so be it. But still, make sure na kapag nasurpass mo yung taong yan or natapos na kayong dalawa yan, wala ka nang aasahan sa akin kung babalik ka pa.
Ganon. Pumayag ako sa setup nating situationship, pero hindi ako laging open na maghahanap ka ng iba, tapos babalik ka sa akin, hanap ka ng iba, babalik ka sa akin, ganon. Ayoko talaga. Ayun, naisip ko siya na sabi ko, hindi ko kasi nabigyan ng label pero yun nga what more kapag binigyan ko siya ng label, 'di ba? Tapos may tendency pala talaga siyang maging cheater. Di sayang naman siya, 'di ba? Ang pangit sa record noon na meron kang ex na cheater. Bastos mo naman. Bastos naman ang bunga. Diba? Yung ang ganda-ganda ng line-up. Kaya minsan okay lang din talagang piliin mo yung mga bibigyan mo ng label. Ang mga karapat dapat. Lalo na kapag alam mo, pag alam mong masarap ka, ganon. Bakit? Ang bakit? Galing-galing na sa umpisa Nabighani ka rin. Malay ko ba? At least nagbigay ako ng chance. Kasi as a Pisces, talaga, marupok ako sa jowa. Sa jowa. Alam ko naman. Kasi, mag-give talaga ako, mag-give ako all. Oo. Kasi nga, nag-commit ako Meron akong I am under oath. Oo. Under Walang oath. katapos ng agreement. Legit. Pero yun, kapag naramdaman ko na we're not on the same page anymore. Oo, yun ang tingin ko sa mga situationship Kunwari lang, may mutual understanding kayo, pero pareho kayong takot. Pareho nyong, minsan pa nga niyan, yung isa lang talaga yung may gusto ng ganong sitwasyon Nagra-ride lang siya para ma-please niya yung isa na para ma-keep kita. Kahit papayag papaano. ako sa situationship pero gusto niya na ng label. Oo, yun yung nilook forward niya. Kumbaga hindi sila parehas ng end goal. Para hindi ka mawala, ganito ang gagawin ko. Kaya importante, makinig kayo mabuti, na alam mo kung anong gusto mo para sa sarili mo at hindi yung gusto ng ibang tao para sa inyong dalawa. Kailangan nyo maging matapang. Correct. Kailangan nyo maging matapang kahit na alam mo yung sitwasyon bubul na no? Yung sitwasyon na parang, ito, ilalatag ko sa'yo gusto ko date to marry, ayoko ng situationship. Tapos yung isa, ayoko ng commitment. Tapos ang usapan, dapat, wag kayong mag-please ng ibang tao kasi kayo rin ang magsasuffer sa dulo. Pag hindi kayo parehas ng disposisyon at yun, ng goal. Oo. Better wag yun ang simulan. Wag na. Kasi mahirap yan labasan. Promise. Totoo. Matagal mahirap yan. talaga labasan. Pagod. Pag pagod ka na, ayoko na. Pagod yan na. Mahirap yan takasan. Anyway, it's your thing kung gusto nyo. Pero again, magsasuffer kayo sa consequences. Ayan. We don't recommend, we don't encourage you guys. Pero bala kayo sa buhay nyo, alam nyo na yung ginagawa ninyo. Oo, tsaka kasi ngayon, kaya lang din napupunta yung iba sa ganyang sitwasyon. It's because trend. Parang nakikisa kayo sa uso. Kala nila maganda tignan. Ang dami-daming trend, be! Pwede naman yung mga ice bucket challenge, ganun. Oo, isipin mo grade 8. TikTok na lang. May situationship ako Oo! Nandun sa kabilang section. Dahil lang nakita nila sa TikTok na pwede pala yung situationship, di ba? Na hindi mo naman alam kung ano ang pwedeng mangyari sa'yo dyan at maging epekto niyan sa'yo bilang tao sa pagtingin mo sa mga relasyon. Correct, oo. Diba? Maaring kakaganyan mo, hindi ka na makahanap. At yan na yung maging outlook mo, diba? Oo. Ayan na ang yung maging basis. Kaya hanggat bata ka pa, ayusin mo na yung yung pagtingin mo pagdating sa pag-ibig. Sa pag-ibig. Oo. Sabi nga, diba, start them young. Uy, wag naman. Ito, nakakaloka naman ito. Anyway, ang importante lang talaga, alam mo kung anong gusto mo para sa sarili mo. Kung ano ang deserve mo. At isipin mo lagi, kung halimbawa pupunta ka sa isang sitwasyon, ang tatanong mo sa sarili mo ay, deserve ko ba to? Ganon. Kaya di ka nakakahanap Batang to. Anyway, ayun na nga. Wag ka na, madala ka na ha. Ayoko nang ganyan. Tapos na ako sa ganong face, may hoe face. Oo, hoe face talaga yun. Hoe face talaga siya, B. At sabi ko, last na. Kaya feeling ko hindi ako napunta sa situationship. Kasi kahit nililigawan pa lang ako, loyal ako. Ay? Oo. Grabe hindi ako nag-entertain ng multiple manliligaw. Hindi ko kaya kasi ang bobo ko, hindi ko ako makapag-focus sa marami. Hindi ka pang multitasking. Hindi ka pang multitasking. Para,
Mamaya malito pa ako. Sino ka binagbigyan ng bulaklak kahapon? Sino ba yun? Malito ako sino sasagutin mo. Oo, tsaka diba, sa process kasi ng panliligaw, kikilalanin mo siya. So, paano mo makikilala ng mabuti kung ang dami? Correct. Ang dami, wow. Ganda? Isa na talaga manliligaw niya. Wala pa minsan matumal pa ang bigayan. Diba? Well, yung iba, tumatanggap ng gano'n. Marami. Pero, sa akin kasi, kailangan ko mag-focus. Kailangan kita kilalanin. Pag hindi na work, edi next. Yeah! May line-up pala. Oo, may ganun. queuing. Pero hindi ko kayang sabay-sabay. So, hindi nag-work sa akin ng situationship. Kasi hindi ko kaya na, ang dami ko kinakausap. Minsan nga, yung sarili ko, hindi ko makausap. Diba? Ang dami yung pandadagdag. Diyos ko, yung mga boses ka sa utak ko, hindi ko na ma-entertain. yung yung inside-out moments. Oo. Well, anyway, ayan. Ano bang pwede kong sabihin? Situationship. Bottom line of everything. Oo, landi responsibly na lang. Correct. Landi responsibly and panindigan mo yung mga desisyon mo sa buhay. Oo. Ay, bibihira lang yung may paninindigan. Yung talagang titindig, tatayo, titikas. Katayo. Nakaupo. Well, anyway, that's it for our fifth episode para sa ating No Filter, the better. Huwag niyong kalimutan yung sinabi namin kanina, ha? Oo, yung link na i-click mo para sa aming pa-survey. Pa-survey, oo. At syempre, i-click mo na rin yung follow nyo na. Yes, at ang notification bell. Ay. Para may nag-kring dyan sa phone mo kapag meron kaming bagong upload. Yes! Para alam mo na yan. Well, anyway, this has been Ganda Wanda. And B-Boy Bibo. See you sa ating next episode! Bye!